Araw-araw po, ulan. Kakayanin kaya ng ating lakatan. Nako mga ka-agri, isang magandang araw pa rin kahit na ganito yung ating sitwasyon sa ngayon. Ang dami po nating weather disturbances. Halos araw-araw na po kami talaga ditong inuulan. At yan yung mga malalaking questions, kakayanin pa kaya nitong ating lakatan. Pati yung mga kanal dito, kahit na may mga malalim na itong mga primary canal, hindi na po lumalabas yung tubig. Yan po, grabe oh. Hindi na talaga makakalabas ng tama yung tubig kasi nga araw-araw po ulan, araw-araw po dito sa amin. Mag-ilang linggo na talaga. So yan, makakapagbigay na naman ng stress sa ating sagingan mga ka-agri pag ganyan na tinulan na naman ng dire-diretso na pang matagalan mga ka-agri. So yun, ito yung nirandikit na natin na may tama ng bunch top nung isang linggo, at mayroon pa yan yung dalawa doon. Pinapatayan na lang natin talaga, hindi na natin pinupull out dito. Mas mabilis kasi lumaganap pag pinupull out. Mas mabuti na lang dito na lang pinapatay na, ini-eradicate dito lang para hindi na po makapagpaminsala talaga sa iba. So ito na po itsura ng ating fifth expansion dito. Matatangkad na po siya. Ang ating ano dito tawag, pag-iistima, baka mga 3 months from now ay may magbubunga na rin yan dito. Kasi may mga puno na rin malalaki, yun nga lang. May mga part dito talaga na hindi nakakalabas yung tubig. At ito po, dahil dyan, mabilis nakalabas yung sign ng mga bunch top na nagiging reason na rin na mabilisan na rin nating ma-eradicate. Yan na po itsura. Nilagyan na natin yan ng 1 ml na tawag non-selective na klase ng herbicide. Ganyan na po itsura. At mayroon pa yan dito. Hindi na tayo makapag-replant nyan kasi nga matangkad na. Pag nag-replant tayo dyan, tatamaan pa rin yan pag malapit sa puno. So it takes pa mga 4 months to 6 months bago mag-replant dyan. At saka kung mag-replant po tayo, malalaki na yung mga dito sa katabi niya. Hindi na rin basta-basta makakalabas. Yun mga ka-aggression yung ginagawa natin. Pinapabayaan na lang natin. At yung best way na ginagawa natin dyan ay kaya nito. Pag ito'y namatay na, pinapasundan na lang ng kagad natin ito. Yung kung mayroong lalabas dyan na sucker papunta dito. At yung dito, papasundan ko lang kagad dyan. Para po magamit itong space. Sayang po kasi yung space. Ganyan po yung mga ginagawa natin mga ka-agri. So dito yung area, malamang next month may magbubunga na yan dito. Ngayon po i-inspect tayo. Yun lang po ang magiging ano natin problema oh. Ayan po. Continuous yung tubig kasi araw-araw kasi ulan. Wala tayong magagawa. Yun po. Yung mga spring water lumabas na talaga. Oh. Problema talaga. Pero okay lang yun mga ka-agri. Yung hindi makakaya, hindi talagang ma-delay sila. Basta hindi lang po magkakasakit. So yung mga bagay na yun yung ating pinaghahandaan talaga. Kasi pwede po may mga nagbunga na dyan na pwede natin mabalot. So dito yung area, ito yung fourth area natin. Dati may mga tama rin dito ng bunch top. Ewan ko lang kung mayroon na naman dito. Pero kaya na po yung sinabi natin kanina, pwede na itong magkakaroon ng bunga dito. Nag-delay na naman ito dahil po sa sobra na namang pasok ng tubig dito. Hindi talaga kaya. Sana kung hindi na sana uulan kahit 2 linggo, sana dito tawag, makakahinga sana sa tubig. Kasi kahit lagyan pa natin ng mga malalim na kanal, okay naman, mas malalim yung kanal. Pero pag talagang puspusan na yung ulan, walang tigil na ako mga ka-agri. Mayroon pang mga tubig dyan sa loob Hindi na natin hindi na natin kontrolado yun. Dati kasi dito, may mga part na kahit ilang araw yung ulan,
Kahit 2 linggo, 1 linggo, yung tubig hindi pa masyadong nagpipirmi. Pero ngayon kasi nga, very saturated na yung lupa. Mga ka-agree. So wala na tayong magagawa. Over moisture na talaga. So yan ano, clear na yung tubig eh. Hindi niyan makakalabas dito eh. Kasi wala nang magagawa na sipsipin yung tubig ng lupa. Kasi nga, oversaturated na. So yung ano natin dyan, yung chance natin, kahit magkanal pa ako doon, meron at mayroon pa rin. Yun sana kung sisipaging magkanal. Pag hindi, wala ang mangyayari. Maghintay tayo ng time. Kasi we are now in the 3rd week of September. Malamang pwede nang magkaroon ng magandang panahon na may marami na tayong sikat ng araw. Pero problema natin na naman yung La Nina na papasok, mga ka-agree. So yun, araw-araw ulan. Kakayanin pa kaya talaga? Nako, yung Sigatoka oh. Sigatoka is on strike sa ating palayan. Wow. Yung pisang nagtubo yung ating ano oh. Ayan oh. Tumubo na dito. Sarap ito. Alam nyo kung ano to? Yan po. Tumubo na dito oh. Dito rin oh. Lumabas oh. Ayan. Dito rin oh. Lumabas oh. Ayan. Sarap ulamin yan. Yung mga mushrooms na yan. May lumabas dito mga ka-agree. Tumubo sila. Ewan ko lang sa ibang area na pinagtutubuan nito. Kung mayroon din, mamaya hanap tayo ng iba. So yun. Well, dito na area, ayan po. Ito ay puspusa na talagang magkakaroon ng bunga dito. Yung mga binarot natin na inunahan na natin. Akitin ulit yan para makuha yung mga flowers sa punta at saka yung puso. Gagamitan na lang natin mamaya ng hagdan yan mga ka-agree. Hindi na natin napuntahan dito. Dito yung ating 3rd area na karamihan po ay nasa fruiting na talaga. Pero yung Sigatoka, nako, nasikapag-akyatan. Pero buti na lang matangkad ng mga puno dito na area. So yan po, hindi basta-basta. Panalangin natin, kakayanin nilang mapalaki yung bunga bago ma-harvest. Kasi pag kulang na sa dahon, problema na. Kasi yung tama na yung Sigatoka dito, hindi naman masyadong gaya ng ibang area. Manageable po kahit na hindi po tayo nag-i-spray ng fungicide yung area na yan dito. So panalangin lang natin magkaroon ng magandang panahon para magiging balanse na naman ito mga ka-agree. What I am hoping and praying is kakayanin ito nating lakatan kahit na ganito yung sitwasyon, kahit na araw-araw ulan. Kakayanin ng ating lakatan yan mga ka-agree. Alam ko yun kasi napagdaanan na natin eh. For so many years na naglalakatan tayo eh. Yung mga iba dito harvest na naman sa next week. Habang yung iba, yun, nagbubukas na naman yung mga bunga. Baging na naman. So maraming salamat po. Sana po ay nakapagbigay ng konting encouragement. Wow. Next week pwede yata to. Kakayanin yan kahit na araw-araw umuulan. Sana ay yun na nga, prayer natin. Makapag-relax yung ulan para mabigyan ng panahon ng ating mga lakatan dito na makapag concentrate sa pagluluto ng pagkain nila via photosynthesis na naman. Kulang na kasi sa sikat ng araw. Hanggang sa muli, Agritechnics TV po. Bye bye na. God bless us all. Okay. Picking kabuti is fun. Yummy ito sa itlog. Sarap ito mga langga. Nagsitubuan na sila. Sa amin dito mga ka-agree, tawag nito ay uhong. Iwan ko lang sa ibang area kung anong tawag nito. Mayroon rin kaming tinatawag na maya-maya na kabute. Pero ito kasi yung iba nito lumalaki, parang mga platito eh. Kalaki minsan eh. Ito po. Very yummy ito.
Saan pa ba kanina yung iba? Kinuha na yata ng manok. Oo. Sarap nito. Lagyan ng itlog. Yung iba na wala na. Doon sa kabila may tumutubo rin doon. Hanapin ko na yan mamaya. Dito pa yan eh. Ito oh. Okay pa kaya to? Mukhang okay pa. Yung iba dito nalanta na eh. Oo. Ito nalanta na oh. Ito bago. Wow. Dito lang yan sa tabi ng aking lakatan. Dito sila tumubo oh. Yan po. Ito po yung isa oh. Kaso lanta na yan. Ano na? Overage na. Yung iba dito tumubo eh. Dito na mas ibabaw. Yan po. Ito po oh. Maliliit na ito dito. Kinakain na rin ng mga uod. Gusto na rin nila. Wow. Pag ito nagagana maya mula doon sa kabila na marami, nako. Sarap nito. Dito lang sa ating lakatan area. Tumubo ito. Wow. Naghapas ko na kasi, na-harvest ko na kasi yung ano, tawag yung napier. Kung hindi pa sana mas maraming tutubo yan kasi hindi po sila basta sa makakatubo pag direct tinatamaan ng sunlight. Oh, yun oh.